Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Psalms 37. Psalms 37. So, we just finished po ang Book of Amos at nakita po natin na ang kasalanan po ng bayan po ng Israel ay ang kanila pong pagiging wicked sa kanila pong bayan. And we apply na ang Book of Amos ay in-apply po natin sa ating pong bayan. Kung paano ang Diyos ay galit sa kasalanan ng Northern Kingdom, na alaman natin, and I'm convinced na ganun din po ang pananaw ng Diyos sa ating pong bayan. Now, ang bayan po natin, tulad nga ng testimony kanina ni Brother William, talaga pong nakaka-frustrate. Tandaan po ninyo, ang tao po talaga ay napaka-evil. Nung huling yung dating administrasyon, pwede nating halintulad na ang pangunguna ng dating Pangulo ay parang Manasseh-like, murderous-like na pangunguna. Sa ating pong administrasyon ngayon, ito naman ay katulad ni Jeroboam II, puro pagnanakaw. And bilang mga Kristiyano, huwag tayong aasa sa kanino mang tao. Kahit si Jose Rizal pa ang manguna po sa atin, kung hindi po si Jesus Christ ang mangunguna ng ating pong mundo, wala pong hustisya po tayong makikita ngayon. Kung ang plano, kung ang puso natin ay pag ito ang nanalo, siguro magiging okay po tayo. Disclosure lamang po, hindi po mangyayari po yun. Bakit? Dahil po, ang tanging solusyon lamang ng mundo pong ito ay ang ating pong Panginoong Kristo. At bilang mga mananampalataya, probably, makakaranas ka ng frustration, makakaranas ka ng discouragement, makakaranas ka ng kalungkutan, or makakaranas ka ng galit. Hindi naman, ano man ang nararanasan natin ngayon, ay normal lamang po yun. Pero gusto ko pong dalhin sa inyo ang 20 awit ng Psalms, isa po kay David, at isa kay Asaph, kung saan naranasan po ni David ang nararanasan po natin ngayon. Kung ngayon, ikaw ay frustrated, I don't know kung paanong paraan, so well, kung anumang partido ka, kasi kung ikaw ay pula or kung ikaw ay green, I don't care. Kasi kahit sino man ang tumayo dyan, mamamuno sa atin, I'm convinced na wala pong patutunguhan ng ating bayan dahil kung ang tao po ay kikilos ng walang takot sa Diyos, ay wala pong panghihinat na ng ating bayan. Pero ibig ba sabihin ng Brother RJ, maging malungkot na lang ako? Brother, ibig sabihin ba nito, Brother RJ, ay wala na akong gagawin? So gusto ko pong dalhin sa inyo ang Psalms 37 at mamaya Psalms 73, kung saan naranasan po ni David ang nararanasan po ng bawat isa po sa atin. Now, ito pong Psalms 37, go over in Psalms 37, ito po ay awit po ni David. At naranasan, nung si David po ay matanda na, kasi mapapansin niyo po, sa Psalms 37 verse 25, sabi po ni David, I have been young and now am old. So sinulat po ito ni David nung siya po ay matanda na. At anong na-experience ni David na wickedness? Naranasan po ni David ang pangunguna po ni wicked soul. Naranasan ni David na hindi lamang siya sinampahan ng kaso, hindi lamang siya ginigipit, tinetreten, or sinusuhulan. Naranasan po ni David na habulin siya ni Saul upang patayin. Just imagine, naranasan ni David na yung pinuno ng kaharian ng panahon ni David, siya ay hinahanap at siya ay gustong patayin. Ano pang naranasan ni David bago niya ito sinulat? Naranasan niya na agawin sa kanyang kaharian ng sarili niyang anak, na si Absalom. Naranasan ni David, siya ang hari, at kinakailangan niyang tumakas palabas ng kaharian at tumakbo dahil si Absalom kinuha yung kapagiging hari mula sa kanya. Naranasan po ito ni David. Naranasan niya na merong wicked king or wicked in power na siya ay ino-oppress or pinapersecute or something like that. At gusto ko pong tingnan natin mula sa awit ni David, anong matututunan natin? Si David ba ay nagbigay ng galit sa mga wicked na ito? And then po ang titingnan po natin tonight. And hopefully, as we see these two Psalms, makita natin ano yung gusto ng Diyos na maging pagtrato ko sa ating sitwasyon. Especially, tulad ng, tulad ng nabanggit ko po sa inyo, I don't care kung ano po ang sinusuportahan po ninyo.
Pero ang isang katotohanan, we are in napaka-wicked po ng ating pong panahon. Napaka-wicked po ng ating panahon. Nababasahin ko po muna yung verse 1 and then titingnan natin po yung mga verses po na ito. Psalms 37 verse 1, a psalm of David, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Shall we pray? Ama naming Diyos, we pray na tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng Psalms 37 and Psalm 73 na makita namin kung paano po hinandle ni David at ni Asaph ang wickedness ng kanila pong panahon. We pray na kung paano po tiningnan ni Asaph at ni David ang inyo pong kamay na nung muna sa kanila pong panahon ay makita din po namin. I pray that the Holy Spirit speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. So ito pong Psalms 37, ito po ay awit po ni David. Ito ay probably matanda na po si David. Naranasan niya, sabi niya sa verse 25, naranasan niya maging bata at ngayon ako'y matanda na. So historically, naranasan po dito ni David ang wicked rulership ni Solomon. Naranasan din po dito ni David ng mga panahon pong ito, yung wicked rulership ng kanyang anak ni Absalom. Naranasan po niya ito. At ito po ay awit po ni David na habang binabalikan niya ang kanyang buhay, at ipinakita niya dito at ina-address dito ni David yung tanong, bakit ang mga wicked, sila yung nagpa-prosper? Bakit yung mga wicked na walang takot sa Diyos, sila yung nasa kapangyarihan? At yun ang sinagot po dito ni David. Yung mga wicked, they are prospering. Seemingly na sila ang nasa taas. Sila ang makapangyarihan. Sila yung seemingly blessed. Sila, pero yung mga righteous, yung ang nagsasuffer. Yun po ang sinagot po dito ni David. At a little bit of structure po na ito, kung titingnan po ninyo yung original Hebrew po na ito po ay nasa alphabetical acrostic. Ibig sabihin, mula Aleph, Bet, and so on and so forth, ganun po sinulat ni David ito in acrostic format. Sa bawat letra ng Hebrew alphabet o Aleph, Bet, bawat stanza or bawat verse, nagsisimula po ito sa bawat Hebrew letter. At ito pong Psalms 37, ito po ay may tema ng prosperity of the wicked. Ang pagpapala ng wicked or prosperity of the wicked is temporary. Yun po ang makita po natin. Pero ang future po ng isang taong righteous ay nakasecure sa kamay po ng Diyos. Now, tingnan po natin. Sa verse number 1, tandaan po ninyo, naranasan dito ni David ang wicked rulership ni Solomon and Absalom. At ano ang sabi ni David? Tingnan niyo po sa verse 1 and 2. Ito pong verse 1 and 2, ipinakita po dito ni David yung temporary prosperity ng wicked. Pinakita niya sa verse 1, sabi ni David, fret not thyself because, verse 1, a psalm of David, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Ito pong verse na ito ay nagpapakita na sabi dito ni David, binigyan niya ng warning yung pagiging envious. Pag sinabi pong envious, ikaw yung may galit sa wicked. Panginoon, itong mga taong nasa kapangyarihan, they are wicked. At ako'y galit sa kanya. Ang sabi ni David, no, don't do that. Fret not thyself because of evildoers. Huwag mong gagawin yun. Fret not. Pag sinabi pong fret not, ito yung para kang nagseselos na merong galit. Panginoon, kung sino pa yung matuwid, sila pa yung inaabusa. Kung sino pa yung may takot sa iyo, siya pa yung ino-oppress. At sabi ni David, naranasan niya, tandaan niyo po, naranasan dito ni David ang wickedness ni Solomon at ni Absalom, pero ang sabi niya, no, fret not thyself because of evildoers. At hindi lamang doon, be not envious against them, against the workers of iniquity. Ano pa? Bakit sa awit ni David, ine-exhort niya yung kanyang mga kababayan, dahil ito po'y awit at ito po'y inawit sa templo, bakit ine-exhort ni David? Tingnan niyo po sa verse number 2, bakit kailangan hindi tayo magalit or magkaroon ng jealousy or envy sa mga evildoers? Yes, sila yung nasa kapangyarihan, sila yung seemingly prosperous, pero tingnan niyo po, sabi ni David in verse 2, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Nung mga panahon pong ito, nang matanda na si David, siguro naisip ni David,
wala na si Solomon. Para lang si Solomon, wala na si Saul, si Saul, wala na siya. And then where's Absalom? Wala na din siya. Para silang mga green herb, para silang mga grass, mga damo na nadyan sa kanina, pero masdan mo, wala na sila. Na temporary lamang ang prosperity ng wicked. Verse number 3 hanggang 6, ipinapakita dito kung ano yung secure life kung ikaw ay matuwid at meron kang takot sa Panginoon. Sa verse number 2, yung temporary prosperity ng wicked at evildoers. Ngayon, tingnan naman natin, ano naman ang dulong wakas ng isang taong matuwid? Pag sinabi pong righteous, ito po yung may takot sa Diyos. Ito po yung may relasyon sa ating pong Panginoon through the Messiah, through the Lord Jesus Christ. Verse number 3, sabi ni David, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Kung kanina sa verse 1, sinabi ni David sa kanyang mga kababayan, huwag kayong magalit, huwag kayong maging seloso sa mga wicked. Instead, trust in the Lord and do good. Dito niyo pong makikita na instead tayo magkaroon ng jealousy or hatred sa mga evildoers, mas dapat pala nating pagtiwalaan ang ating Diyos. We need to trust in the Lord, hindi lamang doon, we need also to do good. Bakit? Kasi ipinangako po ng Diyos na ang mga, contextually, yung pong mga Hudyo ang magde-dwell in the land. Pangako po ng Panginoon sa mga Hudyo through Abrahamic covenant na sila po ang magde-dwell in the land, in the promised land. At yan po yung matutupad in the millennium kingdom. But bilang application, ano ang future ng mga mananampalataya? Yes, hindi tayo yung nagpa-prosper, hindi tayo yung seemingly dominant sa mundong ito. We are just despised ng mundong ito. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, kasama tayo maghahari kay Jesus Christ. That's why we need to trust in the Lord and do good. Hindi lamang doon. Verse number 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Instead na magalit tayo sa mga evildoers, what if i-delight na lang natin ang ating sarili sa Panginoon? Anong magiging kahinat na natin? Yes, nanonood tayo ng balita and it's so frustrating. Kanina nga, nanonood din po ako ng balita and it's so frustrating. Kahapon, nanonood ako ng balita. It's so frustrating na napakaliwanag na ng ebidensya and yung mga may sala ay hindi napaparusahan. That's the reality. So, instead na magalit ako sa Panginoon, magalit ako sa mga taong ito, sabi ni David, don't fret yourself against the evildoers. Instead, you delight yourself in the Lord. That's a good exhortation. Na bigyan tayo, magalak tayo, masatisfy tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, ibinibigay niya yung desire ng ating puso. Verse number 5, ano pa ang exhortation sa atin ni David? Hindi lamang trust in the Lord and do good, not only delight thyself, verse 5, commit thy way unto the Lord and trust also in Him, and He shall bring it to pass. So pagtiwala natin yung ating mga landasin sa Panginoon at tayo ay magtiwala sa Kanya. Verse number 6, and He shall bring forth the righteousness as the light and thy judgment as the noonday. Ito pong verse 6, hindi natin ito makakamit ngayon. That's the reality. Yung righteousness, na katulad ng isang maliwanag na righteousness, at yung judgment na parang tanghaling tapat, I tell you, hindi po natin ito makakamit ngayon. Kung tayo ay maghahanap, Panginoon, bigyan mo naman kami ng sunod na presidente na magaganap ang verse 6. I tell you, hindi po natin ito makakamit ngayon. Ito po yung mangyayari pagdating po ng ating pong Panginoong Kristo. So, kung ganun pala kung ganun ang nakita ni David, sabi ni David, yes, bakit ako magje-jealous sa mga evildoers kung alam ko na temporary lamang yung prosperity nila? Instead, magtitiwala na lang ako sa Panginoon. Magsasatisfy na lamang ako sa Panginoon. I will delight myself in the Lord. I will trust Him, and so on and so forth. So yun po yung verse 3 to 6, yung secure life of the righteous under God. Verse 7 to 11, dito nyo po makikita na currently, inexhort po ni David na kailangang maghintay tayo sa hustisya po ng Diyos. Yan po ang maging exhortation natin. Hindi man natin maranasan ang justice sa ating panahon, pero ang Psalm 37, tinuturuan tayo na maghintay tayo ng hustisya ng Diyos. Tingnan niyo po, verse number 7. Rest in the Lord, magpahinga tayo sa Panginoon.
Ibig sabihin, mag-submit tayo quietly sa Panginoon and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way. Brother RJ, wala talagang hustisya sa ating bayan. Ako na lamang sa kamay ko na lamang ilalapat ang hustisya. Ako na lamang ang gagawa ng hustisya. No. Sabi ni David, fret not thyself. Verse 7, fret not thyself because of him who prospereth in his way. Huwag tayong mapepret. Ibig sabihin, jealous anger sa mga wicked. Verse number 7, because the man who breaketh wicked devices to pass. So nagbigay ng warning po dito si David na we need to rest in the Lord. Ibig sabihin, mag-submit sa Panginoon, maghintay sa kanyang timing, especially kung sa ating panahon na walang justice. Maghintay tayo sa Panginoon. Mag-submit tayo sa Panginoon. Lord, alam mo ang sitwasyon ng aming bayan? I submit to you, Lord. So, yun ang exhortation sa verse number 7. Verse number 8, tingnan nyo po. Sabi ni David, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Nagbigay uli ng paalala si David. Binanggit na ng verse 1, verse 7, and verse 8. Cease from anger and forsake wrath. So, I know, tulad na nabanggit ko po sa inyo, kahapon, nanonood ako ng balita, napakaliwanag na ang mga ebidensya pero walang justice. And Panginoon, gusto ko nang magalit. Gusto ko nang akong gumawa ng justisya. Pero nakita ko sa Psalms 37 na hindi pala kalooban ng Diyos. Sinabi dito, cease from anger, itigil yung galit at kalimutan ang muhi. And fret not thyself in any wise to do evil. Just imagine, I think hindi pa naman natin naranasan ang naranasan ni David. Hindi pa natin naranasan na tayo ay magtago dahil may gustong pumatay sa atin. Inosente tayo pero may gustong pumatay sa atin. Hindi pa natin naranasan yon. Naranasan ni David yun kay Saul. Hindi pa din natin naranasan na tayo yung hari at inagaw sa atin ang kapangyarihan ng sariling anak. At yung mga kaibigan natin ang nagtakwil pa sa atin, ang nagbetray sa atin. Hindi pa natin ito naranasan, pero sabi ni David, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. So, verse number 9, binanggit dito ni David, uli, ang temporary prosperity ng wicked. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the land. Yung mga wicked, temporary lamang sila. They will be cut off. Pero yung mga righteous, they will inherit the land. They will inherit the land. Verse number 10, for yet a little while, the wicked shall not be. Yet thou shalt diligently consider a place, and it shall not be. Yung verse number 10 po, ipinapakita dito, kanina, nadyan yung presence and power ng wicked. Pero nung tiningnan muli ni David, wait, nasaan na yung kapangyarihan ng wicked? Yung wicked, yung presence and power ng wicked person will disappear so completely that his former place will no longer reveal him. So nasaan na yung mga wicked ngayon? Sabi ni David, nasaan na yung mga wicked? Wala na, na-cut off na sila. And verse number 11, but the meek, kung yung mga wicked, yung mga evildoers, they will be cut off, wala na sila sa kanilang mga lugar, ano naman ang future ng mga righteous? And meek, verse 11, but the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of grace. So, I don't know kung napansin po ninyo, ilang beses nang binanggit ni David dito, yung inherit the land, inherit the earth, inherit the earth. Dito niyo po pinapakita po ni David, ang dulong wakas ng wicked ay hindi po maganda. Pero kung ikaw ay meek and righteous at may takot sa Diyos, we have the brighter future. So yan po yung 7 to 11. Now verse 12 to 15, ano naman yung plot ng wicked laban sa matutuwid? I-describe po dito ni David kung paano ang pag-atake ng isang wicked person sa mga righteous. Tingnan niyo po verse number 12. The wicked plotted against the just and gnashed upon him with his teeth. Yung wicked, kung paano siya magplano ng mga masasamang bagay sa isang matuwid, para siyang, alam niyo yung gnashed upon him with his teeth, yung dahil sa tindi ng galit ng wicked, yung kanyang ngipin ay nagnanash na. Parang dahil sa matinding galit ng wicked, dahil gusto niyang i-oppress at gusto niyang i-afflict yung just, nagnanash na yung kanyang mga ngipin.
let's see here, verse number 13, the Lord shall laugh at him, for he seeth that his day is coming. At ang tandaan po ninyo, ang huling halaklak pa rin ay sa Panginoon. At yun ang pinakita po dito ni David. Verse number 14, the wicked have drawn out the sword and have bent their bow to cast down the poor and needy and to slay such as be upright conversation. Verse 15, their sword shall enter into their own heart and their bow shall be broken. Yung wicked na bumunot ng espada, yung wicked na magpapana sana sa righteous, yung sariling espada ang papas lang sa kanyang sarili. Ganun dinescribe ni David ang kaparusahan ng mga wicked. And just imagine anong nangyari kay Saul. Anong nangyari kay Saul, di ba? Literal na na-fulfill po ito. Let's see here, verse number 16, a little that a righteous man had is better than the riches of many wicked. Dito kinunclude ni David sa verse number 16 kung ano yung better portion ang meron po ang righteous. Ang wicked ngayon, ang mga wicked ng ating panahon, they living in luxurious lives. Just imagine, libo-libo ang kanilang ang kanilang mga tagasunod, milyon-milyon ang kanilang pera. Pero sabi ni David, wait a minute. Yung kokonti na meron ang isang righteous man ay masigit sa yaman ng wicked. Ganun kinunclude ni David ang kanyang observation sa mga wicked in contrast sa mga righteous. So, ibig ba sabihin dito pinapakita dito ni David na kahit anong liit ang meron tayo, huwag tayong maging envious or magiging jealous sa mga wicked. Dahil sa verse number 17, sabi ni David, for the arm of the wicked shall be broken, but the Lord upholdeth the righteous. Yung pong arm na tinutukoy po dito, ito po is simbolo ng kapangyarihan at lakas ng wicked. Ngayon po, ang mga wicked ng mundong ito, they are in power. They are prosperous. Pero sabi ni David, the arm of the wicked shall be broken. Verse number 18, the Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Hindi ba kayo nagagalak na alam ng Diyos ang ating future? Alam ng Diyos ang ating future. At sinabi ni David, yung inheritance ng mga matutuwid shall be forever. I want you to think about that. Our inheritance shall be forever. If you are saved right now, you will be in the millennium reign of Christ, kung saan makikita natin ang justice na parang tanghaling tapat. Pagdating po ng Millennium Kingdom, it will be the perfect government system that we will have. Mula po nung bumagsak ang tao sa kasalanan, ang mundo pong ito ay kailanman hindi namasdan at nakamit ang katuwiran at justisya. Pero just think about, if you are righteous right now, your future is bright. Your inheritance shall be forever. So nakita natin po yan, na yung days of the upright. Verse number 19, they shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied. Ang isang tao pong matuwid ay ipinipreserve po ng Panginoon in the time of calamity. At siya din ang nagpo-provide na during the famine. Tayo ba ay pinagkulang na ng Panginoon? Meron na bang araw? Yes, we are living in a wicked world, pero meron na bang araw na tayo pinabayaan ng Diyos? At sabi ni David, nakita niya ang righteous ay pinreserve ng Diyos during the time ng calamity and even during the time of famine. In verse number 20, but the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of the lambs. They shall consume into smoke, shall they consume away. Kung ang righteous ay pinreserve ng Panginoon, nakita ni David na ang mga wicked will perish at yung kanilang kaluwalhatian ay parang isang usok. Ano niyo po ang karakteristik ng usok? Malingat ka lamang, wala na yung usok. Ganon din describe ni David ang mga wicked. So that's verse number 20. Verse number 21 and 22, dito po pinakita ang pagkakaiba po ng character ng wicked at ng righteous. 21, the wicked borroweth and payeth not again, but the righteous showeth mercy and giveth. Verse 22, for such as be blessed of him shall inherit the earth. So nabanggit na naman yung inheritance of the earth. And they shall be cursed of him, shall be cut off. Yung pong inherit the earth, ito po'y pangako po ng Diyos sa mga Hudyo
na ma-inherit nila po ang lupain. No, mangyayari po ito sa Millennium Kingdom according sa Abrahamic Covenant. Verse number 23 to 26, dito naman makikita natin sa verse 23 to 26, yung pagkalinga ng Diyos sa ating pong landasin. Sa ating pong landasin bilang mga matutuwid na tao. Verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Di ba nakakamangha na minsan nagkakamali tayo, minsan bumabagsak tayo, pero yung ating mga landasin ay ginagayad pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Na para tayong mga pasaway na tupa sa pastol ng Panginoon. May ibang tupa na pasaway. Minsan tayo ay pasaway. Pero ang Panginoon bilang a good shepherd, He ordered our ways. So yun po nakita ni David. Verse number 25, sabi ni David, I have been young, naging bata ako, and now am old. Ngayon, matanda na ako. Anong nakita niya sa buhay niya mula nung bata at ngayon matanda na siya? Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sabi ni David, naging bata ako. Mula nung bata ako hanggang ngayon matanda ako, wala akong nakitang isang matuwid na tao na pinabayaan ng Diyos. At isang patunay nun, wala akong nakitang matuwid na nanglimos ng tinapay. Ano pong pagpapakita doon sa buhay ni David? Wala siyang righteous na nakita na pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan ng Diyos. Verse number 26, dahil po, the Lord is ever merciful and lendeth, and He is ever merciful and lendeth, and His seed is blessed. Yung pong righteous person, siya po ay markado ng pagiging merciful and generosity. Ang isang righteous, hindi nakita ni David na nagpalimos, kundi ang isang righteous nakita ni David na ang mga righteous maawain sila at sila ay generous. Sila pa yung nagbibigay. At yung kanilang mga descendant, yung kanilang seed ay pinagpala ng Panginoon. Now, verse number 27 to 29, dito nyo po makikita yung enduring inheritance ng righteousness, ng righteous na tao. Tingnan niyo po, verse 27, inexhort ulit ni David ang kanyang mga kababayan, depart from evil and do good and dwell forevermore, for the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. So another exhortation ng Panginoon, ni David, ng Panginoon sa atin, through David. We need to depart from evil. Depart from evil. Kung gusto natin na Panginoon, hindi ko nakikita ang mustisya. Pwede ba Panginoon ako na lang ang gagawa ng mustisya? No, the Bible is commanding us, we need to depart from evil. Kasi makikita natin dito ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mustisya at yung kanyang katapatan sa kanyang mga anak. Verse 30 to 31, dito nyo po makikita yung inner character ng isang righteous. Verse 30, the mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. So, continual na dinidescribe po ni David ang isang taong matuwid. Verse 32 to 34, ano naman ang planong gawin ng wicked sa mga righteous? Tingnan niyo po. Verse 32, the wicked watcheth the righteous and seeketh to slay him. The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. Verse 34, wait on the Lord and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. So ito po ang napakaganda, na kahit may banta ng kapahamakan mula sa mga wicked para sa mga righteous, sinabi ng Diyos, hindi tayo iiwanan ng Diyos sa kamay ng mga wicked. Si David ba ay iniwan ng Diyos habang siya ay tumatakbo kay Absalom at kay Saul? Hindi po iniwanan ng Diyos si David. At yun ang sinabi niya dito, hanggat tayo ay kapiling ang Diyos, huwag tayong matakot sa mga wicked. Instead, verse 34, we need to wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land, when the time na ang mga wicked will be cut off. So yun po ang makita natin. Verse 35 to 36. Ano naman yung, dito niyo po makikita sa verse 35 to 36, yung sudden disappearance ng wicked. Verse 35, I have seen the wicked in great power. Nakita ni David, si Saul, at saka si Absalom, in great power,
and spreading himself like a green bay tree, na parang siyang green bay tree na napakaganda, spreading. Verse 36, yet he passed away, and lo, he was not. Yeah, I sought him, but he could not be found. Nakita ni David si Saul and Absalom na parang bay tree na napakamakapangyarihan. Pero nung napagtanto ni David, nung hinanap niya muli si Absalom at si Saul, wait, wala na sila. Pero yung righteous ay nananatiling iniingatan ng Panginoon. Verse number 37 and 38, dito nyo po makikita yung final contrast ng upright and wicked. Verse 37, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Ang dulong wakas po ng righteous ay laging kapayapaan. Laging kapayapaan. Pero kung titingnan po ninyo ang mga buhay ng mga wicked person, wala pong kapayapaan. Kasi nga, verse 38, but the transgressor shall be destroyed together, the end of the wicked shall be cut off. So, kung ang dulong wakas ng isang righteous man ay kapayapaan, ano ang dulong wakas ng wicked? Destruction, and so on and so forth. At bilang pagtatapos, 39 to 40, pinakita dito ni David na ang salvation ng matutuwid ay tanging sa Panginoon lamang manggagaling. Verse 39, but the salvation of the righteous is of the Lord, He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. So, I hope na ito pong Psalms 37 ay maging makita natin paano hinawakan ni David yung wickedness ni Saul at yung wickedness ni Absalom. Nakita niyo ba si David na labanan si Saul? May pagkakataon po na gustong patayin na, inadvise na siya ng kanyang sundalo, David, ito na yung time, pwede mo nang patayin si Saul. Pero hindi po ginawa po yun ni David. At sinabi sa atin ni David through his Psalms, na huwag pala tayong magalit sa mga evildoers. Bakit? Kasi yung kanilang prosperity, yes, they are prosperous right now. They have everything that they can enjoy right now. But David says, the Lord said through this word, their prosperity is temporary. Ano kailangan natin gawin? Trust in the Lord, wait on the Lord, do good, depart from evil, rest in the Lord, delight thyself in the Lord, commit thy way in the Lord, and there are things na pwede nating magawa sa ating pong panahon. So, kung ikaw ngayon, tulad ko, in some way, somehow, frustrated, nakita natin paano nandun ni David yung frustration niya. Hindi siya nagalit, kasi alam ni David, ang Diyos ang nag-iingat sa righteous, at ang dulong wakas ng righteous ay inheritance of the land, kapayapaan. Pero ang wicked, alam ni David, the Lord will destroy the wicked. So, that's the Psalm of David. Now, tingnan natin si Asaph, kasi si Asaph din po, may ganong frustration. Tingnan niyo po sa Psalms 37, basahin natin po ng sabay-sabay, yung Psalms 73, verse number 1 and 2. Nandiyan na po kayo, Psalm 73. Ready, read. A psalm of Asaph, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped, for I was. So, ito pong Psalm 73, si Asaph po ang kumanta po, ang nagsulat po nito. Sino ba, Brother RJ, si Asaph? Si Asaph po, siya po yung chief worship leader o musician po ni David. Now, tandaan po ninyo, nung nagkaroon na po ng kudita si Absalom, probably kasama po ni David na tumakas po si Asaph, or probably nanatili po si Asaph sa templo. Kasi si Asaph po ay naglilingkod po sa templo. But ang point ko po dito, nakita po ni Asaph ang wickedness po ni Absalom. Nakita po ng mata, nakita literal ni Asaph kung paano ka-wicked si Absalom na nangunguna ng bayan ng Israel ng panahon ito. At ito pong Psalm 73, katulad po ito ng Psalms 37, na kung saan idinidil po ni Asaph po dito yung prosperity of the wicked. Pero ito pong Psalm 73, makikita po ninyo ito, na ito po yung more on personal and inward. Dito po makikita ninyo ang struggle ni Asaph, na nung nakita ni Asaph yung arrogance and ungodly people, na sila yung namumuhay ng mapayapa, sila yung nag-i-enjoy ng buhay, sila yung pinagpapala, dito nagkaroon ng struggle si Asaph. Lord,
Bakit ganon? Lord, bakit ganon? And we're going to see paano yung turning point ni Asa. Tingnan niyo po, sa verse number 1, dito niyo po makikita, dineklara po ni Asa ang kabutihan ng Diyos. A son of Asa, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Tandaan niyo po yung context po na ito. Historically, nakita po ni Asa ang pagbagsak ng kaharian po ni David. Ang kaharian na pinangungunahan ng may takot sa Diyos ay napalitan ng isang Absalom na walang takot sa Diyos. Pero sinabi pa rin ni Asa, wait, ang Diyos ay mabuti sa bayan ng Israel, even to such are our clean heart. Verse number 2, but as for me, pero para sa akin, my feet were almost gone, my step had well nigh slipped. Dito pinakita ni Asa na kung paano napakalapit niya na matisod dahil sa kanyang confusion. Lord, dumating ako sa isang bangin na munti ka na akong mahulog. Bakit? Tingnan niyo po sa verse number 3, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Verse number 2, sinabi ni Asa kung paano munti ka na siyang matisod, munti ka na siyang mahulog, na siya ay nasa slippery, na parang imagine niyo isang bangin, at kung kayo ay nadoon sa gilid ng bangin na malapit na kayong matisod, ganon, hinalintulad ni Asaph yung kanyang sarili. Bakit? Kasi nakita ni Asaph sa verse number 3, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Nung nakita ni Asaph na yung mga wicked ang yumayaman, yung mga wicked ang makapangyarihan, sinabi ni Asaph, wait Lord, akala ko, galit ka sa mga wicked. Bakit yung mga wicked pa ang nag-i-enjoy ng buhay? Ano pa ang frustration dito ni Asa? Tingnan niyo po. Nung nakita niya yung mga wicked, verse number 4, so nakita yung verse 3, nag-struggle po si Asa from envying the arrogant when he saw the prosperity of the wicked. Verse 4, for there are no bonds in their death, but their strength is firm. Minamasdan ni Asaph yung mga wicked. Anong sabi niya? Yung mga wicked, they appear to die without prolonged pain or fear. Seemingly, they are strong unto the end. Pag ang wicked ay nagkasakit, seemingly enjoyable yung kanilang death. Parang kumbaga, Panginoon, yung mga wicked, kung sila'y mamatay, they are at ease. Verse number 5, they're not in trouble as other men. Neither are they plagued like other men. Lord, nung tinitingnan ko yung mga wicked, sa bingit ng kanilang kamatayan, they die without prolonged pain or fear. Hindi lamang doon, sa verse number 5, yung mga wicked, they seems free from the common trouble. Yung mga paghihirap na nararanasan ng karaniwang tao, hindi nararanasan ng mga wicked. Hindi nila nararanasan na magpawis para kumita, para may makain ng pamilya. Hindi nila nararanasan magkasakit na pag tumakbo sa ospital ay hindi sigurado kung meron bang mag-a-attend sa kanyang karamdaman. Lord, hindi ko nakita to. Ang mga wicked, there are no bonds in their death. At yung kanilang strength, it's fair. Verse number 5, you see, na hindi sila natutrouble katulad ng ibang tao and they are not plagued like other men. Verse number 6, dahil ganon, ano ang naging resulta sa mga wicked? Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Dahil hindi nila nararanasan ang hirap ng buhay, anong naging resulta nito? Sabi ni Asaph, yung prosperity nila ay nag-produce ng pagmamataas sa kanila. Their prosperity produced pride, which na hinilintulad na parang ornament, Lord. Dahil hindi nila nararanasan ang hirap ng buhay, sabi ni Asaph, Lord, yung kanilang pagmamataas ay parang ornament, parang kwintas, na ang galing nilang magmataas kasi Lord, hindi naman nila nararanasan yung hirap ng buhay. Ano pa ang sabi ni Asaph dito? Verse number 7, their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. Sa verse 7, pinakita dito na yung abundance ng mga wicked, ito ay nag-lead sa kanilang self-indulgence. At hindi lamang doon, dahil sa kanilang abundance ng yaman, abundance ng kapangyarihan, abundance ng popularity, yung kanilang mga puso ay nag-overflow ng vain imagination. Yun po ang verse number 7, they have more than heart could wish. Nasa kanila na, kaya nilang makuha ano man ang gustuhin ng kanilang puso. Gusto nila ng
ng isang bulletproof na sasakyan, kaya nila yun. Gusto nilang magpagamot sa isang specialista sa Europa, kaya nilang gawin yun. Verse number 8, ano pa, ang sabi ni Asaph, habang pinagmamasdan yung mga wicked na nangunguna, verse number 8, they are corrupt, Lord, they are corrupt, and they speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. Sabi ni Asaph, ang mga tao ito, Lord, nagsasalita sila ng corrupt, nagsasalita sila ng napakayabang nila, Lord. And they use their position upang i-oppress ang tao. Ginagamit nila ang kanilang katatayuan sa mundo, Lord, ginagamit nila ang kapangyarihan nila para mag-oppress ng mga tao, Lord. Yun ang nakita ni Asaph. Verse number 9, and they set their mouth against the heaven, and their tongue walketh through the earth. Yung pong verse number 9, yung kanila pong mga pagsasalita, nakita ni Asaph, Lord, yung kanilang pagsasalita, they are blasphemous. They speak against the heaven. And as though they speak against the heaven, and it seems na walang Diyos, Lord. Lord, kung magsalita sila, nagsasalita sila ng laban sa langit, sa iyo, Panginoon, and seemingly na parang sila ang may-ari ng lupain. Parang sila ang may-ari ng mundo. Lord, bakit ganun, Lord? Sabi ni Asaph, verse number 10, therefore his people return hither, and waters of full cup are wrung out to them. Verse number 10, dito niyo po makikita na yung impluensya po ng mga wicked na ito ay nakaka-attract po ng maraming tao. Instead na sila ay kinamumuhian ng tao, Lord, yung mga tao ay sunod-sunuran pa sa kanila. Their influence draw other after them, and many are affected by their apparent success. Lord, instead na ang mga tao ay maging galit sa kanila, Lord, ang dami pang taong sumusunod sa kanila. Yun ang nakita ni Asaph. And verse number 11, and they say, how that God know? And is there a knowledge? And is there knowledge in the Most High? Habang nararanasan, Lord, ng mga wicked na ito, yung kapangyarihan, yung ganda ng buhay, yung success, maraming taong sumusunod sa kanila, ito ang sinasabi ng mga tao na ito sa Panginoon. They question, alam ba ng Diyos ang ginagawa ko? Sabi ng mga wicked. They question God's knowledge, and they imply na hindi naman ang Diyos concerned sa aming ginagawa. Hindi naman concerned kahit milyong-milyong pisong nakawin namin. Alam ba yun ng Diyos? How that God know? And is there a knowledge in the Most High? Yung pong question po na ito, yung pong verse 11, dito po ini-imply ng mga wicked na hindi naman kumikilos ang Panginoon sa aming ginagawa, kaya okay lang. Wala namang judgment kaming nararanasan, so okay lang. Okay lang na gawin namin ito. Okay lang na pumatay ng inosente. Okay lang na magnakaw ng milyon. Wala namang ginagawa ang Panginoon. Yun po ang verse number 11. Yun ang sinasabi ng mga wicked. Verse number 12, sabi pa ni Asaph, sinamarize niya dito ng mga wicked, mga ungodly people, ay namumuhay ng marangya at may kapayapaan. Verse 12, behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. So, nakita ni Asaph, Lord, itong mga wicked na ito, sila yung makapangyarihan at sila yung mayayaman, Lord. Verse number 13. So dito nyo pong, verse 4 to 12, dito nyo pong makikita yung apparent ease and pride of the wicked. Now, ito pong verse number 13 to 16, dito nyo pong makikita yung confusion ni Asaph. Lord, bakit ganun, Panginoon? Lord, bakit ganun? Ang mga wicked, ang magaganda ang buhay, bakit ganun, Lord? Tingnan niyo po, verse 13. Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Ito pong verse 13, makikita niyo po yung puso po dito ni Asaph na parang binanggit niya dito, Lord, ako ito ngayon, ako yung may takot sa iyo. Panginoon, ako yung nagpo-pursue ng purity sa aking buhay. Ako yung kumikilos ng may takot sa iyo. Ako yung tao na sa bawat desisyon ko sa buhay, pinipilit kong sundin ka. Panginoon, Lord, parang wala namang benepisyo na sumunod ako sa iyo. Yun po ang verse 14, verily I have cleansed my heart. Nilinis ko yung aking puso. Panginoon, parang walang kwenta naman na nilinis ko yung puso ko. Bakit? Kasi Panginoon, itong mga wicked, itong nangyayari sa kanila, bakit hindi ko na lang kaya gayahin ang mga wicked, Panginoon? Na dito ako, I'm trying to cleanse my heart, but it's seemingly, Panginoon, parang wala namang nangyayari. Panginoon, ako yung tao na
pinipilit na sundin ang iyong salita. Panginoon, may takot ako sa iyo, pero parang walang kwenta, Panginoon. That's verse 13. So sinabi dito ni Asa na yung cleansing ng kanyang puso, parang sa kanya ay parang walang kabuluhan. At yung paghugas niya ng kamay ay parang innocency. Verse 14, for all the day long have I been plagued and chastened every morning, Lord. Ako yung may malinis na puso, ako yung may malinis na kamay, pero Lord, bawat araw, meron akong continual na affliction, may continual akong correction, hindi ako katulad ng mga wicked. So nakita niyo yung confusion ni Asa, na continual yung kanyang frustration. For all the day long, I have been plagued. Araw-araw ako, Panginoon, na-afflict. Araw-araw akong napiplague and chasten every morning. Pero Lord, ako yung may malinis na puso, ako yung may malinis na kamay, Panginoon, parang walang kwenta naman yung ginagawa ko. Verse 15, ito pa ang confusion ni Asa. Verse 15, if I say, I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Ito pong verse 15, nire-recognize po dito ni Asa, na if he would openly speaking this way, it would harm God's people. Lord, naglilingkod ako sa templo, pero kung sasabihin ko yung nasa puso ko sa mga taong pinaglilingkuran ko, ma-open sila. Na yung mga, Panginoon, ako'y merong malinis na puso, pero ako ang na-applic. Yung mga tao na wicked, sila yung makapangyarihan na nagpa-prosper. Lord, kung itong katotohanan ito, sasabihin ko sa mga tao na sa paligid ko, ma-open sila, Lord. Yun po ang verse 15. Verse 16, when I thought to know this, it was too painful for me. Nung iniisip ito ni Asa, ang sabi ni Asa, nung tinatry niyang maunawaan ang mga bagay na ito, sabi ni Asa, Lord, it's too painful to me. It's too difficult. Lord, bakit ganon? Bakit ganon? Sounds familiar ba ang tanong na ito? Probably, ganon ang tanong natin. Lord, bakit ganon? Now, tingnan niyo po yung turning point ni Asa sa verse 17. So, verse 1 hanggang 16, ito po yung nasa isip ni Asa. Pero gusto kong tingnan ninyo yung verse 17. Until I went into the sanctuary of God, then I understood. Then understood I their end. Ito po yung turning point ni Asa. Lord, ang dami kong reklamo, Lord. Ako yung may malinis na puso. Ako yung may malinis na kamay. Ako ngayon ang na-applic araw-araw. Ako yung nag-chasten araw-araw. Ako yung naghihirap na sundin ang kalooban mo, Lord. Yung mga wicked, sila yung makapangyarihan. Sila yung may impluensya. Sila yung may karangyaan. Maganda ang kanilang buhay. Pero sabi ni Asa, pero nung siya ay pumasok sa sanctuary ng Panginoon, sabi ni Asa, now, Panginoon, nauunawaan ko ang dulong wakas nila. Therefore, sabi ni Asaph, then understood I their end. Nung pumasok si Asaph sa templo, sa sanctuary ng Diyos, nalaman ni Asaph ano ang dulong wakas ng mga wicked. Verse 18, ito po yung dulong wakas ng mga wicked. Verse 18, surely thou did set them in slippery places, thou custom them into destruction. Dito niyo po makikita na nakita ni Asa na ang mga wicked ay nakatayo sa isang slippery places, sa isang madulas na lugar, kung saan ang Diyos ay pababagsakin sila. Nakita din ni Asa sa verse number 19, how are they brought into desolation as in a moment they are utterly consumed with terror. Nakita ni Asa, ang dami niyang tanong kanina, pero nung pumasok sa templo, nakita niya, Lord, ang mga wicked pala, nasa isang slippery places pala sila. At sa verse 19, yung kanila palang destruction na inanda mo sa kanila, it will be sudden and complete, and overturning their apparent security. Ngayon, Panginoon, alam ko na i-destroy mo sila. Verse number 20, yung kanilang prosperity, tingnan niyo po, as a dream, when one awaketh, so, O Lord, when thou awakest, thou shalt disperse their image. Naranasan niyo na bang managinip na maganda yung panaginip? At kayo nalungkot nung nagising kayo, parang gusto niyo pang matulog ulit kasi ang ganda ng panaginip, gusto ko pang ituloy. Sinabi ni Asaph, yung kanilang dulong wakas ay parang panaginip. Na pag ang Panginoon ay gumising at magbigay na ng hustisya sa kanila, the Lord will despise their image. Verse number 21,
Dito po, ni-recognize ni Asaph ang kanyang pagiging ignorance. Yung kanyang mga binanggit in the previous verses, inadmin niya, Lord, napakamangmang ko, Panginoon, by asking this question. Tingnan niyo po, paano yung confession or recognition ni Asaph sa kanyang ignorance. Verse 21, thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. So foolish was I, and ignorant. I was as a beast before thee. Sinabi ni Asaph, yung hindi niya kanina ang dami niyang tanong, Lord, bakit ganun? At napagtanto ni Asaph, nung nakita niya yung dulong wakas ng mga wicked, para pala akong mangmang sa mga iniisip ko. Para akong mangmang. Nakita niya dito, in-acknowledge niya na yung bitterness at yung inner grip na meron siya, na napuno ang kanyang puso, ay para siyang mangmang, foolish. At yung senseless at walang kwenta. At sinabi ni Asaph na para siyang beast. Yung pong parang as a beast before the Lord, para akong isang hayop sa harapan mo. Dahil sa aking mga iniisip, para akong hayop sa harapan mo. Verse number 23 to 26, dito ipinakita ni Asaph yung ang portion ng righteous. Dulong wakas ng righteous. Tingnan niyo po, verse 23, nevertheless, I am continually with thee, Lord. Nang nakita ko ang dulong wakas ng wicked, I am continually with thee. Magpapatuloy ako sa iyo. Thou hast holden me by my right hand. Hinahawakan mo, Panginoon, ang aking kanang kamay. Verse 24, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me glory, Lord. Alam ko na hinahawakan mo yung aking kamay. Ginagabayan mo ako sa iyong mga salita. And alam ko, Panginoon, makakatanggap ako ng kaluwalhatian. Verse number 25, whom have I in heaven but thee? Lord, sinong meron ako sa langit maliban ikaw? And there is none upon earth that I desire beside thee. Lord, sinong meron ako sa langit kundi ikaw? At sinong hahanapin ko at gugustuhin ko dito sa mundong ito? Sino, Panginoon? Walang iba kundi ikaw. Verse number 26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yung aking laman, yung aking puso, Panginoon, habang nire-realize ko ang mga wicked ng mundo namin, ang aking puso at ang aking laman ay bumabagsak. Pero I want you to know, Lord, kay ikaw ang aking kalakasan ng aking puso, and you are my portion forever. Verse 27 and 28, ito po yung final contrast and conclusion ni Asaph. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-warring from thee. Yung mga tao, Lord, na malayo sa iyo, nalaman ko, they all shall perish. And thou hast destroyed all them that go roaring from thee. Yung mga tao na hindi sumusunod sa iyo, hindi nagkakaroon ng takot sa iyo, alam ko, Lord, they shall all perish. But verse 28, but it is good for me to draw near to God. Napatunayan ko, Lord, nung pumasok ako sa sanctuary mo, napatunayan ko, Lord, na mabuti pala sa akin na lumapit sa iyo. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. So, ito pong Psalm 73, I hope na probably we can learn something from Asaph. Probably, katulad tayo ni Asaph, Lord, why? Tell me why. Probably, marami ka din frustration. Katulad ko, tulad na nabanggit ko, I had frustration, a little bit of frustration. Pero nakita ko kung ano ang naranasan ni David at naranasan ni Asaph, kailangan lang pala nating tumingin sa Panginoon. Tulad na nabanggit ko po sa inyo, we just need to look on the Lord. At ito pong dalawang awit na atin pong nakita, very common po. Yes, ang mga wicked ay nagpa-prosper sa ating pong panahon without question. Wala panahon pa lamang ni David and Asaph hanggang sa panahon natin ngayon, the wicked will prosper. Pero nakita natin, ano pala ang dulong wakas ng wicked? At nakita natin na hindi dapat ito maging discouragement sa atin. So I hope ito pong dalawang awiting ito ay ma-encourage po tayo. I hope na tingnan natin yung mga command ni David, depart from evil, fret not, trust in the Lord, commit thy way, delight thyself in the Lord, rest in the Lord, and so on and so forth. Makita din natin, ano naging turning point ni Asaph?
Kung ikaw ay si Asaph na laging nasa social media at nanonood ng news every now and then, probably magiging question mo ang katulad na questions ni Asaph, Lord, bakit? Pero kung ikaw ay nasa Word of God, Lord, I know. I know. Na para pala akong mangmang kanina, Lord. Pero alam ko ang dulong wakas nila, Lord. Kaya magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. So, shall we pray? Naman namin Diyos, salamat Panginoon sa awit po ni Asaph and ni David. Naranasan nila, Ama, ang wickedness ng kanila pong panahon. And we pray na kung paano po sila nagbigay ng exhortation through your word, ay maging exhortation po ito sa amin pong mga buhay. We pray na maging katulad kami ni David na huwag magalit, kundi magpatuloy na paglingkuran kayo at patuloy na pagsilbahan kayo sa inyong pong local church. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray, amen. Salamat po. We are dismissed.